Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. Nandito po ang isang pasyente natin at siya po ay 54 years old, 54. Okay, so dala po niya yung laboratory test results. Sino po nag-request nito, madam? Ako lang Kayo pala. Oh, sige po. Well, normally, in fact, hindi normally pala. Ideally, para lang alam ng kahit sinong pasyente. Kasi madalas na may pasyente na mag-text or tatawag sa akin at magtanong, Dok, pwede maghingi ng laboratory requests? At hindi naman sila yung dating pasyente ko, no? Yung iba naman dating pasyente. Okay, pero madalas hindi, kasi yung mga dating pasyente ko, alam nila na hindi talaga ako nagbigay ng laboratory request kung hindi po namin or hindi ko po sila na-examine. Kasi bilang isang matinong doktor, okay, talagang ideally bago mag-laboratory request, kailangan tanungin muna natin yung pasyente kung ano pong nararamdaman nila, at yun po ang history taking. Napaka-importante po ang history taking para alam namin kung ano pong pinaka-latest na sakit na tinatawag po natin na history of present illness, at kung meron po silang ibang sakit na malaman namin sa yung tinatawag natin na past medical history. Siyempre, galing sa history, okay, doon natin malaman kung anong mga laboratory tests na kailangan ng pasyente. After, of course, yung physical examination. So, hindi po pwede diretso laboratory test kagad na hindi natin alam kung ano po talagang kailangan na laboratory test, kasi po, napaka-importante po ang history taking. Okay, then, i-physical examination natin. And finally, kung talagang kailangan laboratory test, tsaka na lang natin i-request. Minsan, okay, kailangan. Pero, bihira lang po sa aking practice. Kasi kadalasan sa history taking at saka physical examination, alam na po natin kung anong sakit ng pasyente. Para, diretso kaagad gamutin. Okay, para hindi po sayang ang pera nila sa mga hindi kailangan na laboratory test. Lalo na ngayon crisis. Okay? Okay, kaya po napaka-importante ang history taking at saka physical examination. At dahil po dito, hindi talaga ako online consultation because iba talaga kung face to face. At saka iba talaga pag ma-examine natin yung pasyente. Para sa akin, hindi po ethical, hindi po moral na online consultation because hindi natin na ma-examine ang pasyente. Okay? So, napaka-importante po yung face-to-face consultation because nandyan po yung history taking at saka nandyan po yung physical examination. Sorry talaga kung meron talagang nagte-text po sa akin tungkol sa kung ano daw ang inumin ng gamot, paano ako magreseta kung hindi ko po kayo ma-examine? Mortal sin po yan sa amin. Okay? Talaga mortal sin as far as I am concerned, no? Bilang isang doktor na matino at saka talagang mag-stick po tayo sa kung ano po yung ideal. Okay? At yung pagiging ideal po natin ay galing po sa kung ano talagang natututo po natin sa medical school at saka during training sa mga hospitals. Okay? So, nandito po yung pasyente natin.
At meron na dalang laboratory test results, no? Okay. Bakit po kayo nagpa-laboratory test, madam? Kasi yung last Anong last? Itong February 11, gi-request ko nimo og repeat sa diabetic kay diabetic man. Ay, so And itong first result is 19. 19. Ngayon po ay parang 9 9.33. So bumaba na po yung na. at saka how about yung cholesterol po ninyo? First time. First time lang. So kayo po ang nag-request sa laboratory na isama ang lipid profile. Napakataas po yung bad cholesterol ninyo, yung LDL, 5.32. Okay? So may dalawang problema kayo. Nandiyan pa rin po yung diabetes ninyo, pero bumaba na po from 19, ngayon po 9.33. Yung bad cholesterol number po ninyo ay mataas po. Ang cut-off po dito sa laboratory ay 3.32. Yung LDL po ninyo or bad cholesterol ay 5.32. Talagang kailangan po kayo uminom ng gamot dito. Siyempre, talagang sabayan po natin ng dieta. Okay, habang hinihintay natin na magbaba yung bad cholesterol ninyo, okay, sabay sa dieta, siyempre. Okay, siyempre, ang target po natin ay sa susunod na laboratory test, isama po natin itong lipid profile para alam natin kung pwede na ba natin tanggalin ang gamot sa bad cholesterol para itutuloy lang po natin yung dieta lamang. Okay? So, yung ihi naman po ninyo ay normal po. Dati may binigyan mo ako ng pang-UTI. Kasi may problema kayo sa UTI, which is very common sa mga diabetic na pasyente na mataas ang kanilang sugar level. Why? Kasi number one, pag mataas ang sugar level, syempre, yung matatamis sa dugo ay tinatapon rin sa ihi or makalusot sa ihi, lalo pag above 180 milligrams per deciliter. Okay? I think that is about 9, no? Okay? Kaya po, magiging matamis po yung ihi ng isang diabetic na pag ang sugar level po nila ay above 180 milligrams per deciliter. At pag matamis po yung ihi, syempre, masaya ang mikrobyo kasi gamitin ng mikrobyo na pwedeng umakyat sa kaniyang urinary bladder at gamitin niya yung sugar sa ihi niya bilang pagkain ng mikrobyo. At syempre, magmumultiply yung mikrobyo. Pangalawang dahilan kung bakit madalas mag-UTI ang mga diabetic, kasi mahina na po ang kanilang immune system. Okay, kasi po, normally, pag normal ang blood sugar level natin, okay, may mga gwardiya po tayo sa urinary bladder natin. May mga security guard, no? Okay, sabihin natin, may dala silang baril. Although, wala talagang baril sa urinary bladder. Okay, this is just an example, no? Yung mga security guard na nagdadala ng baril sa urinary bladder natin, ay nagbabantay sila, okay, every second of the day. Okay, pero pag mataas ang blood sugar level ng pasyente, syempre, mahina ang katawan, pati rin yung mga security guard na nagagwardya dyan sa urinary bladder, mahina rin at matutulog rin syempre. Kaya po hindi mapatay kaagad ang mikrobyo pag makarating yung mikrobyo galing sa puwerta ng babae at makarating sa urinary bladder, hindi mapatay kaagad ng security guard dahil nga sa mahina ang security guard at natutulog dahil nga sa mataas ang blood sugar level ng pasyente at ang kanyang immune system po ay talagang mahina rin. Okay, so madalas po mag-UTI po ang mga pasyente na mataas ang blood sugar level po nila. At pangatlo, madalas rin magkaroon ng UTI mga diabetic, lalo yung mga long-standing diabetic, yung mga matagal na may diabetes at pangit po yung control nila because masisira po yung nerve, yung autonomic nerve
particularly yung parasympathetic nerve na nag-control ng contraction ng urinary bladder. Kumbaga, pinapakontract na yung urinary bladder para yung ihi maglabas. Para lahat ng ihi maglabas. Para walang matira ng lumang ihi sa urinary bladder na pwedeng doon po mag-multiply yung mikrobyo. So, pag pangit po yung blood sugar control for the past several years, okay, masisira po yung nerves na nagpapakontract ng urinary bladder. Kaya po magkakaroon po sila ng urinary bladder atony. Kumbaga, wala na yung lakas yung urinary bladder. Okay, kasi namatay na po yung nerve because of high blood sugar level. At pag hindi na po makakontract ng maigi yung urinary bladder, syempre meron talagang ihi na maiiwan tuwing umiihi ang pasyente. At yung lumang ihi na yon ay pwede mag-promote ng bacterial multiplication. Okay? So, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit mas madalas or mas mabilis magkaroon ng UTI ang mga pasyente na meron pong diabetes. Okay? So anyway, tutuloy po natin itong video recording, no? I have to switch this off muna kasi malapit na po mag 13 minutes, ha? Pero itutuloy po natin yung video recording